Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Dalawang bagay po para sa ating gospel for today na lesson na pwede nating mapulot. Una is goal. Mahalaga po sa buhay na mayroon tayong goal. Ano po ba ang ultimate goal ninyo sa buhay? Ito po ba ay para maging mayaman o yumaman ng lubos? Para mas maging maligaya? Ito po ba ay para maging sikat? Baka gusto ninyo iyon. Pwede naman. Naalala ko nung ma-assign ako sa isang lugar na pagkalayo-layo. Yung biyahe doon by boat, 2 hours pag okay ang panahon. Pero pag maalon, siguro mga 4 hours, 4 na oras. Pero pag nalunod kayo, siguro mga 3 days. Kung matatagpuan pa, okay na yon, 3 days. Every summer sa lugar na iyon, dahil talagang kapos, mayroong isang pamilya na nagmimisyon. They are from Manila. So pumupunta sila doon. Tapos alam mo yung kasama nila yung mga apo nila na may kayamanan naman sila. So pumupunta sila doon and they stay with me for a month or more. So ang ginagawa nila, binibigyan ko sila ng gawain like ito lang po yung kailangan ko dito, katikismo para sa mga bata. So, ginagawa nila yun. Magaganda yung mga visual aids nila, yung mga PowerPoint presentations and everything. Maganda. May dala pa silang projector, computer, lahat-lahat provided. Yung gastos, syempre from their own pockets. Siguro gumagastos sila ng mga 300K plus every summer. Pero that's a good thing for the children dun sa lugar na iyon. Tapos sinasama ko sila kung saan may fiesta. So, uso din dun yung Sharon. Yung Sharon, balutin, yung mga ganun. Uso din dun. So, nakikisharon din sila from time to time. Pagkatapos ng mission nila, bago sila umuwi, ginagawa ko, tinitreat ko sila. Dadalhin ko sila sa isang beach na white sand na maganda. Tapos pinaghahandaan ko sila. Tapos nauwi na sila. Alam ninyo, itong mga taong ito ay may isang bagay na ni-remind sa akin every time pauwi sila. Yung sasabihin lang nila, in simple words, sasabihin nila, Father, don't forget see you in heaven. See you in heaven. At ang mga salitang ito, it reminded me personally about my ultimate goal in life. About our ultimate goal in life. Ewan ko kung naalala nyo yon. Anong goal ninyo? Kaya nga tinanong ko, anong goal ninyo? Yung ultimate goal sa buhay. That is, ang makamit ang kaharian ng Diyos. Ang makamit ang kaharian ng Diyos. At sa ating gospel today, itong tinuturo ng mga bata. Ni Jesus, sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga batang katulad nito. And God is calling us, all of us, to be childlike. To be childlike. Ikaw, kayo, tayo, ano ang goal nyo sa buhay? Ultimate goal nyo sa buhay? Ang kaharian ba ng Diyos o ibang kaharian? O ibang kaharian. So that's one thing. First, one thing, goal. Ultimate goal in life.
klaro po sa ating gospel ang kaharian ng Diyos. We should remember that. Pangalawa, siguro magtatanong naman tayo, Father, paano yun? Paano makakamit yun? How? Anong requirements? Kailangan bang waistline 38, 28, 45? Kailangan bang bayaman? Ano po bang guidelines? May mapa po ba? Kailangan po ba ng maraming pera? Kailangan powerful? Kailangan sikat? Today, Jesus gives us a model. Bata. He calls us to be like little children. What does He mean? Pag tinatawag na little children, ano po ba ang mayroon sa bata na dapat matutunan nating lahat? Na dapat ma-realize na, yun pala, kailangan palang ganon. At isa lang po, dependence on God. Naalala ko, may isang ama na may anak siyang 1-year-old, maybe magtutu. Tapos, nakita ko siyang tinuturuan niyang maglakad. Alam niyo yung bata, nakahawak sa finger ng daddy niya, ginaganyan, ilang steps, 1, 2, 3, tapos dahan-dahan bibitawan ng tatay. Now, yung bata, maglalakad ng ilang steps. 1, 2, 3, 4. But eventually, hahanapin niya yung daliri ng ama niya. Hahanapin niya. Hahanapin niya. Alam nyo, yung finger ng ama represents the finger of God. At ang bata represents all of us. Pinapaalala sa atin na from time to time, dapat palagi nating hanapin ang kamay ng Diyos. Dapat palagi nating hanapin ang kamay ng Diyos. Kasi isang common tendency natin is to separate from God. We think sometimes na self-sufficient tayo. Lalo na pag okay ang financial natin, status in life. Di ko na kailangan ng Diyos. Hindi naman lahat. Pero may mga ganon. O pag maraming problema, walang Diyos. Di ba? Ganon tayo mag-isip. Ganyan ang tendency natin. At ang taong self-sufficient, palagi ang sentro ng buhay niya ay ako. I don't need you. Di ko kailangan ng Diyos. Di ko kailangan ng kaibigan. I can do it alone. Nandyan yung tendency na hindi umasa sa Diyos o kahit kanino man. That's being self-sufficient. Self-sufficient. Pero ngayong araw, pinapaalalahanan tayo sa pamamagitan ng bata na dapat, we should remember na pag hindi tayo connected sa Diyos, walang-wala ang buhay natin. We are nothing without God. God is here, we are here. We are here. We are here. So, ngayong araw, dalawang bagay po ang pinapaalala sa atin ng ating gospel. Ano po ba ang goal ninyo sa buhay? Pinapaalala sa atin na dapat ang totoong goal natin sa buhay, ultimate goal in life, ay ang kaharian ng Diyos. Nothing else matters. Yun lang. Pangalawa, how? By being childlike. Ibig sabihin, dapat po tayo palagi ay connected sa ating Panginoon. Dapat po tayo palagi ay dependent sa ating Panginoon. Magsi